We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga po muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga leaders, pastors, mga cell group members natin, lahat ng mga disciples na kasama natin dito, lahat ng mga invites ay ating wini-welcome sa oras na ito. At isang pagpapala sa atin na may pagkakataon tayo na muli sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. At wini-welcome din po natin ang mga nasa labas ng bansang Pilipinas, lahat ng mga Filipino workers, mga Pilipino na nagre-reside sa iba't ibang bansa. Ay welcome po natin, lalo na mga leaders natin, mga cell group members, at the same time ang mga invites natin na nasa labas ng bansang Pilipinas ay atin pong wini-welcome. At simulan po natin ang oras na ito, mga kapatid, sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong paglingap sa bawat isa sa amin at dalangin namin ang iyong mga salita ay magkaroon ng bukas na kaisipan sa amin. Patuloy mo kaming turuan, gabayan, upang sa aming mga ginagawa ay makapagbigay kami ng kaluguran sa iyong pangalan. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Damin natin ang mga awiting ito. Sabayan po natin, mga kapatid. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Follow you, your voice
have a life story, it doesn't give you glory. You're drowning, can't breathe, hear me out. And now that my story collides with you, oh holy, there's hope, there's miracle, there's testimony. I have a life story, it doesn't give you glory. I'm drowning, can't breathe, hear me out. And now that my story collides with you, oh holy, there's hope, there's a miracle, there's testimony. I'm gonna throw it all away. What is unacceptable to you, I leave it all behind without any doubt, 'cause you are more than worthy. I'm gonna throw it all away. What is unacceptable to you, I leave it all behind without any doubt, 'cause you are more than worthy. And I give up my way to have your way in me. I want to dream your dream, get rid of myself and follow you. Your voice will be heard, your voice will be heard, your voice will be heard. And I give up my way to have your way in me. I want to dream your dream, get rid of myself and follow you. Your voice will be heard, your voice will be heard, your voice will be heard through me. Praise God. Maraming salamat sa mga awitin na yon na ating narinig. Dala ng ating CGS Philippines worship team. At ang ating mga puso ngayon ay handa po natin sa mga salita ng Diyos. At ang ating mga ballpen, mga notebook, at the same time ang ating mga Bible ay nasa tabi na po natin. Naging kultura na po natin ito mga kapatid. Every Sunday sa ating mga kinalalagyan ay meron po tayong pinaghahandaan. Dahil we know this is the hour of our God. Oras ito ng ating Diyos na buhay. At naway bigyan natin ito ng mataas na paggalang. Ang ating ginagawa every Sunday, saan man kayo naroroon, anong probinsya man kayo ng Pilipinas, ay isang pagpapahalaga itong ginagawa natin. We honor God, even though in different places po tayo, we honor Him as we worship Him in spirit and in truth, sa mga awitin at sa pakikinig natin ng Kanyang mga salita. Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew 16:24-25. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang ating pag-usapan sa umagang ito ay isa sa mga ginagawa po natin at isa ito sa mahalaga sa church dahil kung wala ito, ang church ay hindi magtatagal. At ang ating pag-usapan sa ngayon ay nanggaling din mismo sa bibig ng ating Panginoon na binanggit niya sa Matthew 28:19-20. Common ito na naririnig natin. At dapat maunawaan pa natin. Hindi lang natin naririnig, dapat naunawaan natin dahil madali lang natin itong masasabing maunawaan. Pero mahalaga itong ating pag-usapan dahil may isang bagay na dapat ating makamit bago tayo magiging isang sinasabi ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 16:24-25. Ang paksa natin sa umagang ito is about the standard of discipleship. Pag ating unawain ang salitang standard, importante po ito. Lahat ng bagay may standard. Kaya naririnig natin palagi na SOP yan, Standard Operating Procedure. SOP yan na kapag nagmotor ka, may helmet ka. Standard yon. Dahil kapag na-aksidente, hindi sa inasahang pangyayari, hindi ka talaga maging fatal.
No? Hindi mababasag ang ulo mo at hindi ka masusugatan dahil napakahalaga siyempre yung ulo po natin na hindi siya mabasag. Kahit may bumangga sa iyo, safe ka pa din. So, pag meron kang helmet, that is SOP. Mahalaga yan, mga kapatid. Sa pagtatayo ng building, SOP yan, may pundasyon. At dapat, matibay yan. Kaya ang mga kalsada na kapag nakurap, wala pa isang buwan, ay nabibitak, substandard. Nakurap eh. So kapag kinurap, substandard, maraming madidisgrasya. That is why the word standard is a level of quality or achievement. Sabi nga dito, ibig sabihin, pag sinabi nating standard, level ito na may kalidad. Okay? Something established by authority. No? Ibig sabihin, this is a model or example na in-establish ng authority, and that is the Lord Jesus Christ. The authority of discipleship, the mastermind of discipleship, is the Lord Jesus Christ. At ayaw ng Panginoon na ang mga sumusunod sa Kanya substandard. Kaya si Jesus palagi niyang kausap exclusively ang mga disciple niya. Dahil may standard ang Diyos, may standard dapat ang sumusunod sa Kanya. So lahat ng bagay na may standard, malayo sa disgrasya, malayo sa kapahamakan. Everything may standard po yan, mga kapatid. So sa buhay natin, importante yung standard. Kahit sa pagpapatayo ng bahay, ng building, o kaya ng kalsada, everything may standard po yan, mga kapatid. So kahit sa pagdadrive ng kotse o anumang sasakyan meron ka, dapat may standard. No? Naka-seatbelt ka. Kahit ano mangyari, mas safe ka pa din kung ikaw ay maaksidente. So, ibig sabihin, ang standard ay importante. Kaya ang church sometimes ay nagiging malabnaw. Ang church sometimes ay hindi siya nag-grow. Ang church sometimes ay hindi na siya nagmo-move. Walang standard. At ang ating pag-usapan ngayon, importante as we enter discipleship, there must be a standard of discipleship. Dahil ito ang nagsusustain sa church. No? Disciple ang nagsusustain sa church. Disciple ang nagpapagrow ng church. Instrumento ng Diyos para mag-grow ang church ay ang mga disciple. But we need standard, mga kapatid. Kaya dito mababasa po natin sa ating mga verses 24 to 25, sa Matthew 16, nag-start si Christ ng standard. Sabi niya, sa verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, itong standard ni Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. So the first standard of the Lord Jesus Christ, we need to deny ourselves. In Tagalog, itakwil mo ang iyong sarili. Kasi ang number one na kalaban ng tao, hindi si Satanas. Hindi ang mundong ito. Number one na kalaban ng tao ang kanyang sarili. Bakit po? Kasi ang sarili natin ay self-centered. Ang sarili po natin, mga kapatid, ay ang hinahanap nito self-glory. Gusto niya palakpakan siya, gusto niya ay pinipraise siya. Ang self na ito ay self-seeking, selfish, mga kapatid. Kaya mapapansin po natin, ang mga self-centered na tao, mga selfish na tao, ang mga taong self-seeking, meron silang self-protection sa sarili nila. Kahit sila ay mali, pa-victim effect. Ibig sabihin, siya na nagkamali, siya pa yung feeling biktima. So, ang sarili natin, ang palagi nating naging kalaban. Ma-pride ang sarili natin. Kaya hindi tayo magtataka bakit may umaayaw sa discipleship. As long as you elevate yourself, you cannot attain discipleship. Kaya si Jesus Christ, pinipilter niya na ang mga follower niya dapat makapasa sa standard niya. Kaya sabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin
ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. So the first standard na dapat nating malaman, number 1, you need to step out of your comfort zone. Because comfort zone is a place of no growth. Ang comfort zone, lugar ito ng walang paglago, lugar ito ng mga negative na tao, lugar ito ng mga mahinang klase ng tao. Ang comfort zone is a fear of change. Ayaw niyang mabago siya. Komportable siya dyan eh. Ito yung place na you want to be more getters than givers. Ito yung lugar na gusto mo, ano bang matutunan ko dyan, anong makukuha ko dyan, anong mapakinabangan ko dyan. Ibig sabihin, ang mga taong nasa comfort zone, mahilig sa dole out, sa mga free. Sila yung mga self-centered people. Kaya pag sinabing comfort zone, ayaw ng changes. Nakasanayan na niyang gawin ito. That is why, very defensive ang isang tao na nasa comfort zone. Sinasabing, okay na ako dito, hindi ko kaya yan. Ayaw niya na may mga changes sa buhay niya. And that is comfort zone. Kaya lang, ang comfort zone, lugar ito ng mga unfruitful people, unproductive people, at gusto nila yung daily routine na ginagawa nila without any productivity. Yung gigising sa umaga, kung anong oras gusto niyang gumising, walang pwedeng sumita sa kanya. At the same time, nasa kanya kung magtatrabaho siya o hindi. Ito yung mga taong comfort zone, gusto nila ng pleasure. Gusto nilang hindi sila nahihirapan. Gusto nila yung mga madaling bagay. Pero ayaw nila na meron silang ginagawa na hindi nila nakasanayan. And that is what we call comfort zone. Kaya karamihan nasa comfort zone mga tamad. Mahina ang loob, hindi nagbubunga, unproductive. Lahat na nasa comfort zone, kapag yan ay i-challenge mo, negative agad ang response nun. Kaya walang lumalago sa mga nasa comfort zone. Ang nasa comfort zone gusto nang kumain, matulog, mamasyal. Ang nasa comfort zone, ito yung mga tao na ayaw nila na mag-risk ng isang bagay na bago. Kaya nga si Jesus Christ, ang unang standard niya, sabi niya, ang sino mang nais sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Masyado nating kasing pinipreserve ang sarili natin. Ayaw nating mapagod, ayaw nating mahirapan, gusto natin lahat madadali, gusto natin palagi libre. Kaya nga mga kapatid, ito ngayon ang nangyayari sa atin, bansang Pilipinas. Gusto natin ayuda, hindi na tayo magtatrabaho. That is comfort zone. Diba? Ang mga buwis ng mga nagtatrabaho na pupunta sa ayuda. At yung mga tambay, nagpa-parlor na ngayon dahil sa mga nakukuha nilang libre sa government. Nagsusugal na sila sa ngayon. Hindi nila pinaghirapan ng mga nagbabayad sa buwis. At ito ngayon ang galawan, even sa politics. At makikita po natin, saan ka nakakita, tambay ka lang. May makukuha kang finances. Makakasugal ka, makapag-parlor ka pa. Nakita niyo mga kapatid? That is comfort zone. Pero yung mga tao na kung saan nakikita nila ang mga bagay na ito at naunawaan nila ang tamang pagsunod sa Panginoon, merong integrity ngayon na inaakap. Di mo ba? By the way, meron pang ayuda, may akap pa pala, di ba? May kung ano-ano pa. That is why, alam ninyo mga kapatid, binabalik tayo ng salita ng Diyos sa discipleship. Na ang buhay natin dapat may integridad. Ang buhay natin may kalidad. Hindi tayo dapat umaasa sa libre. Di ba? Hindi tayo dapat masasanay sa mga dole out. That is part of discipleship. Ibig sabihin, you need to step out of your comfort zone. Kaya pag step out of your comfort zone,
you are willing to embrace discipleship. Kasi discipleship, ini-inspire ka, in-encourage ka magtrabaho, maghanap buhay. In-encourage ka ng panibagong change. Bawal ang tambay sa church. Dapat maging blessing ka. Dapat maging giver ka instead of getters. Dapat, dati tamad ka, ngayon masipag ka na. Ibig sabihin, you want to step out of your comfort zone because you understand discipleship. Yan mga kapatid. Kaya nga, maraming tambay sa church, marami ang mga taong gusto nilang pagpalain ng Panginoon, pero hindi sila umaakap sa tinatawag nating discipleship. Kaya nga, kung tingnan po natin, si Jesus Christ, hindi niya ito ini-encourage na you remain in your comfort zone. That is why we need to deny ourselves. Alam nyo ba mga tao nagdi-deny ng sarili nila? Inaalis nila ang selfishness. Inaalis nila ang not only selfishness, self-centeredness. Naalis nila yon. Even in our technology. Kumbaga, in sa panahon natin ngayon ang Facebook. Di ba? Kasi nandyan ang comfort zone. Ang pagiging self-centered ng isang tao. Kung iyong isipin, ang salitang Facebook sa Tagalog, aklat ng mga mukha mo. Kaya gusto mo palagi nandyan ang mukha mo, gusto mo palagi maraming nagla-like sa'yo, gusto mo palagi maraming nagpipray sa'yo. Kaya nga, in ngayon ang technology pagdating sa Facebook dahil maraming dyan mga self-centered na tao. Diba? Andyan yung deception sa technology. Sa halip na makita dyan sa iyong Facebook account, may mga cell group ka, meron kayong tinatawag na pagtitipon sa inyong cell group, pagsishare ng gospel, pero ang Facebook, punong-puno siya palagi ng mga mukha natin. Kasi likas sa tao ang pagiging makasarili. Pero dapat nare-repute yan, if you are a disciple, dapat puno ang Facebook mo ng gawain ng Diyos. Makita sa iyo na you are distinct, you are different in using the media, in using the social media. So makikita natin, nung nabago ka, nagsishare ka even in your Facebook. Kaya marami tayong mga online believers. Wala kang takot na mag-take ng risk. Kaya if you step out of your comfort zone, even in our online, even in technology, ginagamit mo yan for the glory of God, not for your self-glory. So may kaibahan. Ang isang disciple, as you step out of your comfort zone, maraming tao na insultuhin ka, pagtatawanan ka, sasabihan ka ng OA, lumabas ka na sa comfort zone mo eh. Ibig sabihin, dahil dala-dala mo na ang gospel, hindi yung gossip. Dala-dala mo na ang good news, hindi yung fake news. The good news is the Lord Jesus Christ, na siya nagbabago ng buhay ng tao. Kaya objective mo bilang disciple is to disciple more people. You reach out people, dadalhin mo sila sa cell group mo, dadalhin mo sila sa training, sa life class, upang maging disciple sila. Kaya ang taong disciple lang makapag-produce ng disciple. Ang taong nasa comfort zone, there is no fruitfulness. There is no productivity. Kasi takot siya ng pagbabago. Takot siya na may mga taong sisita sa kanya. Takot siya na mapagtawanan. Kasi pinoprotektahan niya ang sariling reputasyon niya. Gusto niya maging pleaser of people. Pero yung tao na nabuksan, handa siyang sumunod sa Panginoon at inakap niya ngayon ang number 1 requirements ng isang discipleship. Dito si Christ naglagay ng standard. Kung nais niyo sumunod sa akin, itakwil mo ang iyong sarili. From selfishness to Christ-centeredness. Ganon. From being what we call lazy, you become diligent in serving the Lord. Ang pagiging tamad, naging masipag ka ngayon sa paglilingkod kay Lord. Yung tamad magbasa ng Bible, tamad manalangin,
tamad sa gawain ng Diyos, pinalitan ng kasipagan sa panalangin, kasipagan sa pagbabasa ng Bible, kasipagan sa pag-abot ng mga tao. It's all about God ang ginagawa mo. So you step out of your comfort zone. Ang lahat ng nasa comfort zone, sarili palagi ang iniisip. But there is no spiritual growth, mga kapatid. So dapat maintindihan natin ngayon to. Mahalaga na may nangyaring fulfillment sa buhay mo dahil lumabas ka sa comfort zone mo. You produce disciples. You produce leaders. You become more fruitful. Like what I said, manatili kang chismosa habang buhay sa comfort zone. Unlike kapag lumabas ka sa comfort zone and you accept the challenge of Christ sa discipleship, from gossiper, nagiging bearer of good news. From fake news to good news, dala-dala mo. At makikita mo habang ikaw ay lumabas sa comfort zone mo, mga kapatid, God was glorified. You are willing to take the risk and you forget about your self-gratification. Ito yung mga tao na inakap ang standard of discipleship. Kaya pag sinabi natin standard, dadaan ka sa nais ng Panginoon. You want to deny yourself for the sake of the Lord Jesus Christ. So now ay maintindihan natin to, mga kapatid. Second, nakita natin the beauty of discipleship. The second is you want to adjust in any situation. So ang standard ng discipleship, ang keyword dito, adjust. The word adjust, ikaw ay umaayon sa nais ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mag-a-adjust sa iyo. Ang church ay hindi mag-a-adjust sa iyo. Even the leader will not adjust to what you want. Like for example, para maunawaan natin ang salitang adjust. The word adjust came from the word adjustment. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi siya aayon sa ginagawa mo dahil mali yan. Ikaw ang dapat umayon sa pinapagawa ng Diyos. Ang church, hindi siya dapat sumunod. Ikaw ang dapat sumunod. Like for example, sa church may pastor dyan, may leader. Katulad nito, para maintindihan po natin, hindi ka naman dati pumupunta sa online platform. Hindi ka naman dati gumigising ng alas 6 para sa online simbahay. Pero ang ginawa mo, nung na-reach out ka, hinubog ka ng leader mo, na disciple ka, gumigising ka before 6 o'clock to open your Bible and pray. Then you watch simbahay. Ang tawag nun, you adjust yourself. But CGS Philippines will not adjust to you. Sabihin natin, Pastor, pwede pa gawin natin ang simbahay ng 10 o'clock. Simbahay natin kasi tanghali na kami nagigising eh. That is not discipleship. Sa discipleship, sumusunod ka kung ano ang nais ng church. Kasi part yan ng disiplina sa atin. Kasi hindi ka magigising dahil palagi kang puyaters. So gusto mo, komportable ka sa lahat ng iyong ginagawa. So mapapansin ninyo dito sa atin sa online platform, marami dyan ang trabaho, madaling araw. Nagtrabaho ng alas 10 hanggang alas 4 ng umaga. Pero dahil siya ay may standard ng discipleship, tuloy-tuloy na siyang makikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos nun, doon na siya matutulog. Ibig sabihin, ang tawag nun, you adjust in any situation. Mga kapatid, that is adjustment. So ibig sabihin, ang Diyos ay hindi siya mag-a-adjust. Tayo ang mag-a-adjust. Hindi ka sanay magbasa ng Bible, hindi ka sanay mag-pray. Hindi ka sanay mag-reach out ng mga tao, but you adjust yourself. Ikaw ang umaayon ngayon. Ikaw ngayon ang sumusunod. Ina-align mo ang sarili mo sa nais ng Panginoon. Ang mga taong ayaw ng adjustment, ito ang mga statement nila. Hindi nyo lang ako naunawaan.
hindi nyo lang ako naintindihan. Kung kayo kaya sa kalagayan ko, siguro maintindihan nyo ako. So maraming nag-e-emote pagdating sa pagsunod kay Lord. Pero hindi nyo ba alam, nalalaman ko minsan sa ibang bansa pala, itong mga nadi-disciple, minsan sa loob ng comfort room, sila nagsisell group, online platform. Kasi may amo siya. Ang iba puyat pa, nagsisell group na sila. Pagod sila sa trabaho. Karamihan yan mga Pilipino workers po natin, mga leaders natin sa ibang bansa. Sila yung nag-a-adjust. So makikita ninyo, may hard work, may hardship sa discipleship. Kaya easy life is a miserable life. Yung mga taong gusto nila madaling bagay ang makuha nila. Ito yung mga taong gusto nila ng blessing. Easy life. But they don't want to work hard for it. Kaya yung mga taong matured, ito yung willing to adjust. Kaya marami pong baby disciple. Alam nyo ba mga baby disciple, dinidisciple mo siya, naging disciple siya, pero marami siyang complain, marami siyang reklamo. Ganyan yung mga maliliit na anak ninyo. Ayaw mag-adjust. Pansinin niyo mga kapatid. Gusto nilang siniserve po sila. Gusto nilang sila palagi paglingkuran for the rest of their life. But there is limitation to that. Mapapansin niyo may limitation. Dadaan ka sa pagiging baby stage. Hanggang dadaan ka sa adolescent stage and maturity stage. And that is adjustment. So sa adjustment stage, nandyan na nade-develop ang maturity ng isang disciple. You are the one who adjusts yourself in any situation or in any condition. At yun ang sinabi ni Paul sa Philippians 4:11-13. Tingnan po natin, Philippians chapter 4:11-13. Tingnan ninyong adjustment ni Pablo ha. This is a very good verse for adjustment. Sabi ni Paul, Philippians 4:11-13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. This is a very good verses of adjustment. Si Pablo naranasan niyang maghikahos, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mawalan. Naranasan niya ring managana. Naranasan niya ang magandang kalagayan sa buhay, ang mabusog, ang magutom. So kita ninyo mga kapatid, may time na pagdating sa pangangailangan, masagana, minsan, kinukulang. But it does not mean na malayo ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, si Pablo, meron siyang adjustment sa buhay. Bilang isang apostol, natutunan kong masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. So wag nating ipilit ang hindi pa para sa atin. We know how to adjust ourselves, and that is the standard of discipleship, mga kapatid. Ibig sabihin, si Pablo, nag-a-adjust siya sa sarili niya. Ano man ang sitwasyon niya sa buhay, hindi siya nagko-complain sa Diyos. Hindi siya nagrereklamo. Bakit? Well-adjusted ang life niya. Yun ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Hindi puro sarap. Hindi puro madali. Dapat maranasan din natin ang hardship, maranasan din natin ang difficulty sa buhay natin. Kasi nagtuturo sa atin yan sa maturity. And that is the standard of discipleship. Hindi po bed of roses ang discipleship. May mga tinik kang madadaanan. Masaya ka, minsan masasaktan ka. Maranasan mong binibless ka ni Lord, pero may time na walang-wala ka. Kasi pinapractice sa atin ang maturity stage. You are willing to adjust yourself.
even ang Word of God hindi mag-a-adjust sa atin. Like for example, ang church, maging compromising church ito. Kung ang church ang mag-a-adjust at ang church ang uunawa sa iyo. Like for example, isang typical example na binabanggit natin dito. Meron kang damdamin sa kapwa lalaki. O may damdamin ka sa kapwa babae. Sasabihin mo na unawaan naman ako ng Diyos. So tatanggapin ako ng Diyos. Naintindihan, because He is a loving God. Ang created ng Lord, lalaki at babae lang. Ang pwedeng ikasal, babae lang at lalaki. Pero, inaano natin, dinidistort ang Word of God. Siguro mag-a-adjust naman ang Diyos sa akin. Maunawaan niyang damdamin ko. Hindi ganon sa discipleship. Ibig sabihin, hindi mag-a-adjust ang Word of God, hindi mag-a-adjust ang Diyos, at ang church ay hindi mag-a-adjust. Ibig sabihin, this is the truth, this is the lies. Itong katotohanan, itong kasinungalingan ng saloobin po natin. So, kung gusto natin ng isang matagumpay at maayos na journey sa buhay, we need to adjust ourselves. And that is the price of discipleship. That's the standard of discipleship, mga kapatid. Halimbawa, kinakapos ka sa financial, akala mo, utang ka dito, babayaran mo inutangan mo, utang ka naman dito, itatapal sa inutangan mo. Hindi ka pala faithful tither, hindi ka pala faithful giver, hindi ka makaahon dyan. Kasi overspending ka pala. Pero hindi ka naging good steward of finances. But God will not adjust you kahit magsisigaw ka pa na, Lord, i-bless mo ako. Lord, naunawaan mo sitwasyon ko. Tandaan natin mga kapatid, we need to obey the Word of God, the principle of God, the mandate of God, para mayroon tayong good life, a life na galing sa Lord. So, ibig sabihin, even in finances, we are willing to adjust ourselves. Dati, hindi ka giver, taker ka, kasi kapag selfish ang tao, tandaan ninyo, kapag makasarili ka, papunta na yan sa greediness, pagiging sakim. Kaya nga si Jesus, ang primary framework niya sa discipleship, deny yourself. Because if you don't deny yourself, maging unfaithful ka sa Diyos, na naglilingkod ka pero hindi ka faithful sa Kanya. Ninakawan mo siya, dinadaya mo ang leader mo, dinadaya mo cell group mo because of your selfishness, mga kapatid. Kaya mangyayari ngayon, inaalis sa atin ang number one kalaban natin, and that is ourselves. Ibig sabihin, kapag you deny yourself, you trust God. Siya na mag-drive ng buhay po natin. Kaya mapapansin ninyo, nung siya na nagda-drive ng buhay natin, hindi na tayo driver ng sarili natin. Napaka-smooth ng takbo ng buhay natin. Because all we need to do is just to obey the principles of God. As abang sinusunod natin ang prinsipyo ng Diyos, tayo din ang nagbe-benefit. Kaya marami ngayon may struggle. Marami ngayon nakipag-tug of war sa Lord. Pinaglalaban ang sarili kahit wala na sa salita ng Diyos. Nagkakaroon ng tinatawag na damage. Hindi nadadamage ang Diyos. Hindi nadadamage ang church. Sarili natin nadadamage. If we don't adjust in any situation. Halimbawa, ayaw mong naranasan naghihirap ka, magnanakaw ka na lang. Kasi gusto mong mahayahay na buhay. Ang gusto ng mahayahay na buhay na ayaw ng kahirapan, gumagawa ng kalukuhan. Kasi gusto niya easy life. So mandadaya siya, manluloko siya, mang-scam siya ng tao. Kasi gusto niya palagi masarap na buhay. Ayaw niya ng hardship, ayaw niya ng hard work. Kaya dyan lumalabas ang greediness ng tao. Makaapak lang siya ng kapwa niya. Mahalaga, meron siyang tinatawag na self-gratification. Makuha niyang gusto niya, maging masaya siya. And that is maladjustment, tawag nun. Ayaw niya na siya ay nag-adjust. At marami dyan nasisira ang buhay. That is why that's the beauty of discipleship. At
tinitiyak ni Lord na lahat ng sumusunod sa Kanya, hindi mga substandard. Hindi mga mahina loob, hindi yung mga matitisurin, hindi matampuhin, hindi feeling pa-victim, kundi talaga solid follower of the Lord Jesus, and that is mga disciples ng ating Panginoon. At maybe isa ka sa mga ganyan, mga kapatid. That is why sa discipleship, you need to adjust yourself. Hindi ko kaya sinabi ng Word of God, but I need to adjust by the power of the Holy Spirit. Okay? Ito kasi damdamin ko eh. But I need to forgive. Ito kasing nasa isip ko eh. But I need to renew my mind. Kita niyo mga kapatid? Ito yung gusto ng isip ko, but I need to renew my mind. Ito damdamin ko, but I need to follow the will of God. That is adjustment, mga kapatid. Hindi ko talaga siya mapatawad. Hindi ko talaga siya matanggap. Pero sabi ng Word of God, love your neighbor. Sino ba neighbor natin? Yung nasa loob ng tahanan natin. Yung ating mga anak, magulang, asawa. So, nakikita natin ang unang forgiveness na magsimula sa loob ng tahanan. So, you need to adjust in any situation. And that is discipleship, mga kapatid. So, dapat maunawaan natin, napakahalaga ang salitang adjustment if we want, mga kapatid, na makapasa sa standard ni Jesus Christ. Tayo yung nag-a-adjust. Kaya sabi niya, kung nais yung sumunod sa akin, palalim ng palalim si Lord, itakwil nyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang cross, at sumunod sa akin. That is adjustment, mga kapatid. Kaya nga, may persecution sa buhay mo sometimes as you go on following the Lord. But you are matured enough to stand for it. Why? Naka-adjust ka na eh. Nagbubunga ka, maraming bumabato sa iyo, marami ang mga nag-uusig sa iyo. But still, you remain strong because you embrace the standard of discipleship. Nag-a-adjust ka sa salita ng Diyos, nag-a-adjust ka sa church. Ito ang nais ng church. Nag-a-adjust ka kasi ang church nilagay yan upang maging second family po natin. Andyan ang mga leader at mga pastor. Ayon. Ikaw yung taong mahilig ka sa mga bagay na gusto mo, pero ito ang nais ng salita ng Diyos, nag-a-adjust ka. Kaya dapat makita natin ang kahalagahan ng adjustment, mga kapatid. Sa lahat ng bahagi ng buhay natin, andyan sa atin, ang nakikiayon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ka umaayon sa gusto ng mundo. Marami napapahamak sa gusto ng mundo dahil hindi tayo nag-a-adjust sa kanyang mga salita. Kaya dapat ninyo maunawaan nito, mga kapatid. Kaya dito ninyo makikita ang disciple na merong tinatawag na spirit of adjustment. Bero mo yung cell group nyo, oras yan ng iyong hanap buhay. Pero you adjust yourself. Ikaw naglalagay ng oras ng hanap buhay mo kasi business person ka. Hindi yung cell group. Hindi yung simbahay ang nag-a-adjust. Ikaw nag-a-adjust. Hindi ang Diyos nag-a-adjust, kundi ikaw ang sumusunod sa Diyos. Ang tawag nun, mga kapatid, you embrace the standard of discipleship. Kaya pansin mo sa sarili mo, nagmamature ka. Hindi ka na baby disciple. Mature disciple na ikaw ngayon. So nakikita natin ang beauty ng discipleship. Naging strong person ka. Hindi ka matitisurin. Hindi ka naging maramdamin. Because you step out of your comfort zone. At the same time, you adjust in any situation of your life. Ina-adjust mo even in relationship. Sa halip na ikaw ang nag-aabang na siya lumapit para mag-sorry, ikaw na nagsusorry. Nag-a-adjust ka kasi for the sake of the Lord Jesus Christ. Di ba? Tamang-tama na lamang yung natira sa iyong finances, but you need to obey God. Ibalik mo yung para sa Panginoon. Nakita mo, ikaw din ang umaani. So ang adjustment hindi madali. Sometimes painful siya. But you need to obey God, you need to obey your leader, you need to obey your pastor, you need to adjust yourself sa sistema ng church, sa discipleship.
At sino umaani niyan? Ikaw, naging strong person ka. You listen to your leader. Kaya naway makita ninyong kahalagahan nito, mga kapatid. Kaya pansin nyo ba, sa discipleship, ang discipleship na matured, hindi lang siya face-to-face, pang-online pa. During the COVID, you adjust yourself. Nung nag-face-to-face, still hindi nababago yung momentum mo in making disciples. Kaya wala yan sa online o ma-physical man. Still, you are growing person because you are willing to adjust yourself. Ang mga taong hindi marunong mag-adjust, mga immature person yon. Yan ang mga baby, yung mga bata, di ba? Iiyak na lang bigla yan, magdadabog, immature eh. But if you are a mature person, saan ka man ilalagay, ano man ang kalagayan ng buhay mo, sabi mo palagi, I can do all things through Christ who strengthens me. Si Pablo, sa pangangaral niya, nag-adjust siya. Kahit sa loob siya ng bilangguan, still, ang gospel ay hindi nagagapos. And that is adjustment. Kahit discomfort si Pablo sa loob ng bilangguan, marami pa rin ang naligtas. Kaya tandaan natin, mga kapatid, yan ang beauty ng discipleship. Nagiging distinct person ka because you embrace the standard of discipleship. Hindi ka katulad ng mga ordinary people. Di ba? Kaya kung ano ka man ngayon, iniba mo yung buhay mo eh. Ayun. Kung bakit ka naging fruitful, productive, at the same time, ang pamilya mo, naayos mo rin sila, it's because you are willing to adjust for the glory of God. Yun ang kagandahan, mga kapatid, ng ating discipleship. That is why si Christ nag-focus siya sa discipleship. Tingnan nyo, maayos pamilya mo ngayon, hindi kayo nagkukulang sa finances, may mga na-disciple ka pa. Ganon din sa ilang mga kabataan. Hindi lang puro barkada ang ginagawa mo, kundi maraming kabataan ang nabago ang buhay dahil sa iyo. Naging distinct ka sa ibang kabataan. Ibig sabihin, nakikita sa iyo ang kaibahan, nag-mature ka bilang isang kabataan. And that is for the next generation. So now ay nakita ninyong kahalagahan nito, mga kapatid, na ang standard ng discipleship, you adjust in any situation. And the third, you accept correction. So kino-correct tayo kasi lumaki tayo, isinilang tayo, na puro mali ang ginagawa natin. So nang pumasok ang discipleship ngayon, everything, ini-embrace mo ang correction. At alam nyo ba, a wise person accept correction. Ang isang taong matalino, madali niyang tanggapin ang mga pagtutuwid sa kanya. No? At yan ay makikita natin doon sa binasa natin kanina sa Matthew. Diba? If you are willing to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Sinabi sa Proverbs 15:31-32. Tingnan po natin. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Pinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdadaragdag ng kaalaman. Napakalinaw, di po ba? Ang marunong makinig sa paalaala, that is correction, ay mayroong unawa at mabuting pasya. So ang taong broad-minded, nakikinig palagi yan sa mga paalala. Yung, mag-ingat ka dyan, iwasan mo yan, nakikinig ka. Ikaw yung may unawa at mabuting pasya. Then sabi sa verse 32, pinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. That's the contrast. Ibig sabihin, ang mga tao na ayaw ng correction, napapahamak ang buhay. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Tingnan mo sarili mo ngayon, nung nag-undergo ka ng discipleship. Nakikinig ka sa leader mo, sa pastor, sa Word of God. Tingnan mo, nagsashine ka as stars in the universe. Nakikita, may mga nainggit sa'yo, hindi mo alam. Di po ba? Naging professional ka, maganda hanap buhay mo, nakakatulong ka sa parents mo. Ang iba, hindi pa nakatapos ng pag-aaral,
Dahil sinungaling, akala mo nag-aaral, nasa bilyaran. Okay. Nasa boyfriend. Ngayon, pabigat na ng parents. Napapahamak niya sarili niya. Why? Kinontras niya to eh. Nirepute niya ang correction. Pero ang isang disciple, that is why kaya may standard, you embrace correction. You accept correction. Kaya lahat ng nasa discipleship na nagpaayos, nagpakorek sa leader, kayo mismo nagiging testimony ang buhay ninyo, mga kapatid. Sa mga tatay at mga nanay na nandito, may mga relationship na na-restore, na panumbalik, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, balansihin po natin yan sa loob ng ating tahanan. Ibig sabihin, dapat ang mga magulang, tandaan natin, sabi din doon sa Philippians, di ba? Or Ephesians. No? Igalang natin ang ating mga magulang, pero ang mga magulang, huwag natin i-provoke ang ating mga anak sa pagkagalit. So, sometimes, dapat nating makita, marami ganyan nakaranas ng verbal abuse. No? Pag sinabi nating verbal abuse, maraming anak na inaabuso din ng parents. That is why, isang paalala din to sa mga parents natin, na mga leader na disciple. No, kayo yung model ng inyong tahanan. Nakikita sa inyo ang pagre-rebuke, pagtutuwid sa mga anak ninyo. Pero dapat you know the boundary, no, sa inyong mga anak. 'Di ba? Kasi may mga anak naman na masunurin, pero nakakaranas sila ng verbal abuse. That is why we need to balance it. Every one of us must know how to handle correction. Pag parents ka, you know your boundary. Pag anak ka, you know your boundary. We don't abuse each other sa loob ng ating mga pamilya, sa ating tahanan. Lahat tayo dapat willing to accept correction. Hindi porke na parents ka, hindi ka tumatanggap ng correction. Kahit mali na. Kaya marami abusado ring magulang. Di po ba? Maraming magulang na naging abusado sa mga anak. Kaya may mga anak din, naging abusado sa magulang, hindi din nire-respect ang magulang. Pero kung ang anak at magulang parehong na disciple, you respect one another. You know your boundary to each other. Dapat makita natin yon. Kasi yung you accept correction is not only for the children. It's also for the parents, mga kapatid. So minsan, we abuse our authority as parents, nasasaktan na natin yung ating mga anak. No? Na wala namang dahilan. So, nagkakaroon tayo ng pinagtripan yung mga anak minsan. Di ba? Mainit ulo ng parents, bigla na lang magalit sa anak, wala namang dahilan. No? Pinagtripan. Minsan may mga anak naman, sa sobrang kabaitan ng parents, pinagtripan yung parents. So, hindi rin maganda yan. Kaya dapat, kung na-disciple po tayo, we need to submit one another. You need to honor your parents. At the same time, you need not to provoke your children. Yun din ang dapat nating gawin. That is part of our correction. Kasi sa time natin, ang mga taong ayaw ng correction, ito yung mga feeling entitled. Hindi na makukorek. A feeling entitled. Kumbaga, ang nangyayari, hindi tayo nagpapamentor. That is why lahat tayo, we need mentors. Ang mga mentor natin, sila nagtutuwid, sila nagkokorek ng buhay po natin. Sila yung naghahatid sa atin sa tamang landas. Even though you are a parent, isa ka sa mga magulang, makikita mo may mali ka din pala na dapat mong ayusin. Di po ba? Lalo na sa time natin ngayon. No? Dapat ang isang magulang puspos ng Espiritu Santo. Hindi siya puspos ng galit. Kasi sometimes hindi natin alam, bumibitaw tayo na nasasaktan yung mga anak natin. At sa panahon natin ngayon, yung mga anak natin na lumalaki, hindi lang niya, ang iba bini-verbal abuse, minsan lalaki na, pinipisikal pa nilang anak nila. No? Hinahataw pa, sinasaktan pa. So dapat, ang pamilya natin, may control ng Holy Spirit. Kung parents ka, don't abuse your authority as parents. Kung anak ka, you know your limitation to honor your parents. So dapat binabalansin natin to.
every one of us must willing to accept correction. We know how to say sorry. Diba, parents ka, nagkamali ka sa mga anak mo. Pangatawanan mo na yung mali mo dahil may pride ka, hindi ka nagsasabi ng sorry sa mga anak mo. Ganon din ang mga anak. Magpakababa, know how to say sorry to your parents. Because all of us nag-undergo ng discipleship, mga kapatid. So all of us must willing to accept any correction. Dapat ang mga disciple correctable. Handa ka magpakorek sa pastor, sa leader. Handa ka magpakorek sa mga mentor mo. Dahil ang pastor, kinokorek din niya ng nagpapastor sa kanya. Sa loob ng tahanan, dapat ganun din tayo, mga kapatid. May mga butas ang buhay natin. And no one is perfect. Dapat nagtutuwid tayo sa bawat isa. Hindi tama yan, hindi okay yan. May nagsasaway sa atin. At alam niyo ba, pag kinokorek tayo, may pain, may sakit. Pero after that, if you accept correction, napapabuti kang tao. Tingnan ninyo, yung mga taong ayaw ng correction. Napapahamak. Nasisira buhay nila. Ayaw nila na may nagko-correct sa kanila, ayaw nilang tinutuwid sila. Hindi nila alam, patungo na sila sa kapahamakan. Kaya magpasalamat tayo sa discipleship. Because of discipleship, tinutuwid tayo nito. Naaayos buhay natin. At kapag ayos ang buhay mo, kaya mo mag-ayos ang buhay ng iba na dinidisciple mo. At ito'y nakakabuti sa next generation, mga kapatid. So kung may nagsasaway sa iyo, nagtutuwid sa iyo, huwag mo ituring yan ng pakialamero o pakialamera. Yan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Ang mga hindi nagmamahal sa iyo, mga barkada mo na kahit nagdodroga kayo, happy lang tayo mga bro, pero mapapahama kayo. Umiinom kayo ng alak, mga barkada, dahil may problema kayo, hindi yun ang tamang takbuhan. Ang tama nating lapitan, Diyos. And the heaven-sent community is our cell group. Cell group ay padalayan ng Diyos. Diyan tayo inaayos dahil ang center of the cell group is the Word of God and the Lord Jesus Christ. Andyan yung correction sa atin. So cell group is not a gossip group. It's about the Word of God. It's about the gospel group. Kaya naway makita ninyo mga kapatid, that's the beauty of discipleship. Malalaman mo na ikaw ay nakapasa sa standard ng discipleship. Ikaw yung taong always correctable person ka, available person ka, able person ka. Ibig sabihin, available ka palagi sa gawain ng Lord at handa ka palaging magpakorek sa sino mang mentor na binigay ng Diyos sa iyo. At naway ngayong umaga, mga kapatid, dito nyo makikita, kaya pala ang ganda na ng buhay mo. Iba ang takbo ng buhay mo. Why? At ikaw ang isa sa mga extended arm ng church, kaya pala nag-grow ang church. Ginamit ka ng Diyos bilang isang disciple na may standard. At ang church na may discipleship at may standard is a strong church. Ang church na nagtuturo ng standard of discipleship at pinamumuhay ito ng mga disciple, ang church na yan ay isang matibay and strong church, mga kapatid. Hindi malabnaw na church. Kaya naway sa ating journey na ito, all of us are willing to embrace the standard of discipleship. Kaya sa ating pagtatapos, discipleship is not just a written manual to study, but a way of life to be lived and passed on to the next generation. Kaya nga ang discipleship, hindi yan manual. May manual ka ba dyan? Turo mo discipleship. Hindi yan. Yan ang ginagawa ng ibang churches ngayon. Akala nila, bigay mo nga ang manual, tuturo ko to. Ang pastor dapat nagpapadisciple. Maraming pastor, hindi disciple. You cannot disciple your church if you are not a disciple. So it is not a written manual. Ito ay buhay na pinamumuhay natin. Nakikita sa buhay mo, sa galaw mo, sa salita mo, sa everyday living mo, you are a model disciple. Sa lahat ng area ng life mo, nakikita yan sa buhay mo. And that is discipleship. Before we close in prayer, sabay-sabay nating awitin ang mensaheng dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team.
And I close my eyes to see my King in majesty. Your grace compels my soul to love and draw in close. And I lift my hands and sing, surrender everything. In you I know I'm found. My God, to you I'll bow. And now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Through the fire, I'll persevere. I won't submit to anything. Oh, where I'll go, you've been before. All my trust is in you, Lord. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Once again. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Oh, we want more of you, Jesus. We exalt your name on high. Holy is your name. I will pursue you, Lord. With all our hearts, let's declare. Come on, church. Lead me to you forever, Lord. I will pursue. I will pursue. You've won my heart, Jesus. You're all that I want, all that I want, Lord. Lead me to you forever, Lord. I will pursue.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray, we know the key to nation transformation, we believe, O God, is discipleship. Dahil sa discipleship, dito kami tinutuwid, inuhubog, ginagawang mabuting tao. At kapag nakita to sa aming mga pamilya, sa aming iglesia, sa aming community, at sa aming bansa, maraming mababago na mga tao, even in our politics. Ito, Panginoon, ang taglay mo dito sa lupa. Now, all of us must undergo discipleship. I pray blessing to all your people today. Use us, O God. Gamitin mo kami na to produce more disciples. A disciple with standard. May kalidad na mga disciple, Panginoon. At ito'y makita sa bawat isa sa amin na handa kaming magpahubog for the sake of our nation, O God, na ang bansang ito ay magkaroon ng pagbabago na galing sa Diyos. Pagpalain mo lahat ng nandito ngayong umaga. Different places man sila, but we know ang Espiritu mo, Panginoon, ay inaabot mo sila. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
and family.